Di ba pangarap mo maging chef? Bakit nagpapaturo ka sa akin ngayon? Kasi natikman ko na yung mga luto mo. Tapos in fairness lahat ng pinapakain mo sa akin, winner, masasarap. Kaya gusto ko rin na ipagluto si Kelvin ng ganun. Eh, madami namang cooking tutorial sa internet. Ayoko nun, no? Hindi ko naman sila kilala. Tsaka, baka mamaya ni-etchos lang nila. Di ba sinasabi nila masarap, pero hindi naman talaga. Eh, ito naman, sige no. Turuan mo na ako. Yung binagoongan, afritada, o di kaya kare-kare, menudo. Basta mga ganun itong bahay. Hoy. Hindi ka naman mahihilig sa ganyan eh. Di ba yung mga gusto mong fast food, mga burger, pizza? Di ba? Siyempre, hindi naman pwedeng puro ganun yung ipapakain ko sa asawa ko tsaka mga anak ko, no? Kailangan healthy din sila. Wait. Oh. Tama ba yung narinig ko? Papakain mo sa asawa mo at mga anak mo? Oo nga. Naiisip mo na? Nga ano? Maging misis? Tsaka ina? Kay Kelvin? Oo nga! Di nga! Oo nga! Kung tatanungin mo ko kung nakikita ko na yung sarili ko, nakasama si Kelvin, oo. Alam mo yun, kahit maliit lang yung bahay namin, pero masaya kami. Tapos sabay namin aalagaan si Kevin Jr. and little Hannah. Happy family kami. Ay, masaya ako para sa'yo. Pero, paano si... Oo na, si Daddy. Handing malapit na. Promise, nag-apply nga ako ng trabaho online lang. Alam mo yung parang mga virtual assistant? Di ba okay na yun pang simula? Sige na, magluto na tayo! Ikaw naman talaga. Hello? Mayet? Hello? Ano nangyari? Wait lang. Hindi kita maintindihan. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Ano daw nangyari kay Mama? Aneurysm daw, ate. Ano yun? Yung ugat sa utak ni Mama pumutok. Eh, ate, kailangan na raw maoperahan agad para tumigil yung pagtagas ng dugo. Kumusta lagay ni Mama ngayon? Ate, hindi pa rin gumigising. Delikado na ang aneurysm, lalo na pumutok na yung ugat. Ate, makukomato si Mama kapag hindi naagapan. Comatose? Magkano daw yung kailangan para maoperahan si Mama? 2 million. Parating na yung taxi na maghahatid sa atin sa airport. Sure ka bang wala ka nakalimutan? Oo naman. Sigurado akong nandito na lahat ng kailangan ko. I can't wait to be with you this weekend. Ako din. Teka lang, ha? Hello? Ano? Sige. Hintayin mo ako dyan, ha? Bakit, Joseph? Sorry. Hahabol na lang ako sa'yo. Ano? Pasensya na, may emergency. Ano emergency? Pasensya na. Mamaya na ako magpapaliwanag. Ha? Ikaw na bahala dyan, ha? Joseph! Airport, sir. Hindi na. Patulong naman sa gamit, oh. Okay, sir. Anding,
Ano nangyari? Kamusta siya? Sabi ng teacher na nakikipaglaro siya sa mga klase niya eh. Tapos, bigla na lang daw sumakit yung dibdib. Anong lagay niya ngayon? Hinihintay ko pa. Ibang doktor yung to-check ng test eh. Naka-off duty daw kasi si Doc Ronnie. I'm here. Doc! Buti nakarating po kayo. Actually, mayroon akong flight. Paalis sana ako out of town. Pero nung nag-message sa akin yung secretary ko, I couldn't leave my patient knowing na kailangan niya ako. Doc, si... Joseph. Nice seeing you again. Magkakilala kayo? Yes. Medrep. Medrep, di ba? Alam ko, nag-order na ako ng gamot sa'yo a month ago. Oo, Doc. Kamusta ho? Okay naman. Meron ka bang mga bagong gamot na ma-recommend? Alam mo, marami nang kasing pasyente ngayon ng sumasakit ang puso. Doc, kamusta po kaya yung diagnosis ni Kenneth? Well, his EKG results are stable. Unfortunately, kailangan natin siyang i-admit para mamonitor siya maigi. Doc, bakit kailangan natin siya i-confine kung okay naman yung results niya? May problema po ba? Andrea, kalma ka lang. May episode dati si Kenneth na ganyan, di ba? We just have to make sure na he's responding well sa medicine bago natin siya i-release. Okay? Doc, pwede ho ba kayong makausap saglit? Sure. Teka lang Matagal ko nang alam. Bakit hindi mo sinabi? Ano? Pag-isipan mo nga yung sinasabi mo sa akin. Responsibilidad ko bang sabihin sa'yo na may tinatago ka sa akin? Ronnie, I'm sorry. Umalis ka nang wala man ng paliwanag. Bumalik ako para sa anak ko, Ronnie. Sana naman maintindihan mo yon. Naiintindihan ko ang pag-alala mo kay Kenneth. Pero hindi yung paulit-ulit mong pagsisinungaling. Naghihintay lang naman talaga ako ng tiyempo eh. Para sabihin sa'yo yung tungkol sa amin ni Andrea. Bakit? Anong meron sa inyo? Sinabihan mo ba siyang special siya? Tulad ng sinabi mo sa akin? Ha? Ronnie, ganito yon. Hiniwalayan niya ako nung nalaman niya nagpapabayad ako noon. At ngayon ko lang din nalaman na may anak pala kami. Kaya gusto ko sana gampanan yung responsibilidad ko bilang ama. Okay? Ngayon kapag nalaman niya may relasyon tayo, baka isipin niya bumalik ako sa buhay na ganun. At mas lalo niyang ilayo sa akin si Kenneth. Kaya please, baka pwedeng sa atin na lang muna to. Please? Okay. Thank you. I'm not doing this for you. I'm doing this for Kenneth. At hindi mo na ako madadaan sa sorry mo at sa puppy eyes mo tuwing magsisinungaling ka sa akin.